May kanya-kanya tayong tinik sa buhay. Ang sabi sa 2 Corinthians 12 verse 7, "Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo." Hindi sinabi kung ano yung thorn in the flesh. Pero ayon kay Paul, para daw maiwasan niyang magyabang, ay binigyan siya ng Diyos ng isang kalagayang nagpapahirap sa kanyang buhay. Ilang beses niya nang idinalangin sa Diyos na tanggalin iyon. Pero hindi tinanggal ng Diyos, kaya tinanggap na lang niya. Bakit hinayaan ng Diyos? Halimbawa, na magkaroon ka ng kapansanan, o kaya naman magkaroon ka ng mga peklat sa iyong katawan. Kasi baka kung naging makinis ang balat mo, ipaghampasan mo yung iyong legs sa lahat ng sulok ng lungsod. Mabuti na yung walang natutukso sa iyo para hindi ka mapariwara. Ibig sabihin, ang ating mga tinik sa ating buhay o sa ating katawan ay hindi palaging masama sa atin. Mayroon tayong mga limitasyong inirereklamo sa Diyos kung minsan, na bakit ako ganito, bakit ako ganyan, hindi yata ako mahal ng aking mga magulang, hindi yata ako mahal ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, kaya ka nilagyan ng limitasyon. At nilinaw yan ni Paul sa kanyang sinabi, para daw hindi siya yumabang. Binigyan siya ng kapintasan o kahinaan. Inililigtas ang ating espiritu sa mga delikadong panganib pa. Marunong ang Diyos. We should not question Him. Bagamat minsan, may mga tao talaga na napapa-question na bakit ako, bakit ganito, bakit ganyan. Dahil hindi pa natin naiintindihan kung bakit. Pero once na ni-reveal na ng Panginoon yung rason kung bakit natin nararanasan ang mga nararanasan natin or kung bakit natin pinagdadaanan ng mga trials natin sa buhay o bakit meron tayong mga ganitong thorn in the flesh sa ating buhay, matatanggap natin at makakapag-adjust tayo. Kailangan marunong tayong mag-adjust. Sabi nga, kung maiksi ang kumot, matuto kang mamaluktot. Kung maluwag ang pantalon, lagyan ng perdible. Kung masikip naman, maghanap ka ng mas maluwag. Dapat marunong tayong mag-adjust, humanap ng ibang paraan. Huwag magreklamo. People with great gifts, talents, and powers have built-in weaknesses that serve as their protection. Kung minsan, di ba, may mga papapanood tayong interview ng mga artista, ang gaganda, mukhang ang perfect nila, pero meron pa rin silang insecurity sa kanilang mga sarili. Kasi nga walang perfect. For example, may mga fuse ang bahay natin at may circuit breaker ang building para kapag mayroong maling lakas ng kuryenteng pumasok at baka masunog ang bahay o ang building, ay magtitrip yung fuse. Hindi niya padadaanin yung kuryente. May dahilan ang bawat bagay sa mundong ito. Ganun din tayong mga tao. Mayroong hangganan ng ating mga kakayahan. Nilikha tayo ng Diyos na may ganoong limitasyon. Kahit nga yung mga great men and women of God during the Old Testament, hindi sila perfect. Katulad ni Solomon, napakatalino niya, napakayaman, punong-puno ng wisdom, pero may kahinaan pa rin. Si Superman nga may kryptonite, di ba? Lahat tayo ay may limitasyon. So gawin natin yung lahat ng ating makakaya at mag-adjust tayo sa sitwasyon o sa tao kapag kailangan. For example, nasa sitwasyon ka na ang ingay-ingay ng mga tao, daldal sila ng daldal, kwentuhan sila ng kwentuhan. Naiingayan ka, oo, pero kailangan mo mag-adjust. Or kung minsan naman ikaw itong madaldal, napasama ka sa mga tahimik, so ngayon kailangan mong i-tone down yung iyong boses kasi hindi sanay sa maingay na bunganga itong iyong mga kasama. Or for example, magagalitin ka pero nasa public place ka. Kung mainitin ang ulo mo,
at nasa public place ka, mapapahamak at mapapahamak ka. Dahil hindi lahat ng tao ay maiintindihan na maligalig ka. So kailangan mong mag-tone down. Kailangan mong mag-adjust. At hindi palaging ang ibang tao ang mag-a-adjust para sa'yo. Mag-adjust ka rin naman. Hindi mo pwedeng laging sabihin, ganito kasi talaga ako. No. Kapag nasa sitwasyon kang kailangan mong mag-adjust ka. Dahil kapag hindi ka nag-adjust at nasuntok ka ng kung sinong napikon sa'yo, pwede mo bang sabihin sa kanyang, bakit mo ko sinuntok, ganito talaga ako, hindi ka naman niya kilala, hindi ba? Kailangan meron tayong limitasyon. Dahil may mga tao rin na meron din silang boundaries. So kailangan alam din natin kung hanggang saan lang tayo. Sabi nga ni Paul, sa ikabubuti niya, dahil mahal siya ng Diyos, kaya siya nilagyan ng thorn in the flesh na iyon. Kaya tanggapin natin ito at maging mapagpasalamat. God bless us all.